Di po ba? Oo, mas maganda ho yung inumpisahan po natin ang araw na kasama ang Diyos. Yung sinasabi ko nga, TGIF Thursday. It's TGIF Thursday. Sasabihin na naman mo, di ba Friday lang yun? Hindi, iba yun. Today, God is first. Amen? Today, God is first. Amen. Amen. Thank you. Okay. At huwag kakalimutan na magkape, mga kaibigan. Kausapin ng Panginoon everyday para everyday okay. Tsaka yung sinabi ko na nakaraan, hindi ko pwedeng kalimutan yon. Pagising sa umaga, bago ka kumausap ng ibang tao, ang Diyos muna kausapin mo. Bago ka bumangon, kahit nakahiga ka, magpasalamat ka sa Diyos. Pagdilat ng iyong mga mata, magpasalamat tayo sa Diyos at binigyan muli tayo ng panibagong buhay. Biyaya ng buhay. Okay? Okay ba yun? At talagang everyday, God should be and must, it's a must, be first in everything na gagawin po natin. Alright. So today, mga kaibigan, sa mga, alam ko marami pa rin dyan yung problema pa rin. Bakit ganun? Hindi pa rin tumarating yung aking kahilingan. Ba't ganun, Lord? Why? Delilah. Diba? Parang nauubusan na ho tayo ng pasensya. At dahil po dyan, yung nakikita natin sa paligid po natin, kinaiingitan na natin. Diba? Yung bang sa tagal siguro natin paghihintay sa mga kahilingan po natin sa Panginoon, ibigay po sa atin, nawawala na tayo ng pasensya, tuloy ang nangyayari na ang kinalalabasan ngayon, sa mga nakikita natin, sa kaibigan natin, sa kapitbahay po natin, sa mga taong malapit po sa atin, nagkakaroon na ho tayo ng ibang pag-iisip. Nabuti pa siya. Diba? Buti pa siya, oh. Diba? Oo. Nakabili na ng ganito. Diba? Buti pa siya na paayos yung bahay niya sa amin, hindi, tumutulo pa rin. Uy, talaga nanalo siya ng ganyan. Mga ganyan po tayo, mga giliw. Hindi na maiwasan ho yan. Yung salitang inggit, di ba? Pero ulitin natin yung ating mga na-share before, paulit-ulit lang tayo, mga kaibigan, na wag ho tayong maiinggit sa kapwa. Alright? Sabi nga nung isang nabasa ko na to, share ko ulit sa inyo para maliwanagan ho kayo. Diba? May mga gumagraduate po, sa edad na 22, sa kolehiyo, graduate. Huwag niyo sasabihin, bakit siya graduate siya, ako hindi pa? Diba? Magbi-23 na ako, hindi pa ako mag-graduate. 6 years na ako sa college. Anong problema? Sino may problema? Ikaw ba? Ang Diyos ba may problema? Di ba? Pero, tinan nyo ho, graduate ka ng edad na 22. Pero naghintay ka naman ng 5 taon bago ka naman makapagtrabaho. Yung mga ganon na pangyayari sa buhay, di po ba? Ano pa? Merong naging CEO ng 25 anyos. Presidente, CEO. Ano ba CEO? Chief Executive Officer ng isang company, 25. Pero namatay naman 50. Bakit? Puro stress ang inabot niya sa kumpanya. Puro stress. Diba? Kaya wag natin kainggitan kung anong meron. Yun po yun. Diba? Naging presidente nga siya ng kumpanya. Wow, di ba? Sarap ng buhay. Laki sweldo pag presidente ka, di po ba? Oo, malaki sweldo mo. Pero yung nga, dahil sa stress, namatay ka agad. Di ba? May iba naman ho, naging opisyal ng isang kumpanya, manager siguro, sa edad na 50. Nung 50, tsaka lang nabigyan ng posisyon. 10 years na lang bago, di ba? Pero, the good thing about it, buhay naman siya hanggang 90. Bakit? Hindi siya masyadong stress, Di ba? Yung iba naman, nagtatanong, bakit ganun? Hindi ko pinapatamaan si Kenny Acosta rito, mga kaibigan. Kung single pa rin siya hanggang ngayon. Di ba? Bakit single pa rin siya hanggang ngayon? Diba? Samantalang yung mga kaklase mo nung college or high school, sorry, may napapatamaan ba si Kenny? Hindi naman siya nagtatanong sa Panginoon Diyos bakit single pa siya hanggang ngayon, diba? Baka binubuntis pa lang, Kenny.
Di ba, tinan mo yung mga artista natin. O, di ba, si napangasawa niya si Kwan? O, di ba? Si yung kinakasama niya, layo pa. Magmadre. Magmadre ka na lang? Madre? Uy, may dating artista sa US, ha? May dating artista sa US. Panahon pa ni Elvis Presley. Maganda siya artista. Pero ang calling niya, naging madre siya. Si Saint Clare of Assisi. Yan. Di ba? Pero yung iba, di ba? Bata pa, lolo na. Ang daming example, mga kaibigan, sa buhay po nating ito. Di ba? Uy, buti pa siya, may business na siya. Huwag tayo maiinggit kasi hindi natin alam ano yung pinagdadaanan din nila. Dahil hindi naman ho ganun kadali magtayo ng negosyo. Maraming ups and downs, maraming pagsubok sa pagtatayo ng negosyo. Minsan may lugi na hindi naman nila sasabihin, ay lugi kami. Wala naman hong ganun eh. Hindi naman po sasabihin nung nagdi-negosyo na, ay lugi kami. Siyempre, di ba? Ilalaban nila ng hindi naman patayan. Pero gagawin nila lahat para mapaganda yung kanilang negosyo. Di ba? Ladies and gentlemen, everyone is running their own race in their own time. That's why, kung di pa dumarating ang bigay ng Panginoon sa atin, wag tayo magmadali. Maghintay po tayo. They are in their time zone, we are on our own time zone, and we are in ours, mga kaibigan. So, ang sabi ho ng Panginoong Diyos sa atin, anak, relax! Sabi ho ng Panginoon Diyos. Huwag kayong pipindot mo talaga to si may ginagawa ako eh. Oo, hindi pa ho late, mga kaibigan. Oo, sabi ho, we are we are very much on time. Okay? Oo. Ngayon, ang sinasabi sa Biblia, mga kaibigan, kung hindi po natin na-receive, na-achieve, nabibigay, yung blessing na hinihingi po natin, okay? Ano ang sinasabi? Sa unang 1:3:20. And just because we do not see an immediate change doesn't mean God never heard you, because He has. God is greater than our heart and He knows everything. Gentlemen and ladies, kaya nga sinasabi ho sa 2 Pedro 3:8-9, but do not forget this one thing, dear friends, with the Lord a day is like 1,000 years, and 1,000 years are like a day. The Lord is not slow in keeping His promise, as some understand slowness. Instead, He is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. Amen? Amen! Amen ba yun? Amen! Yes! Diba? Napakabilis po nating magkumpara sa sarili natin at sa iba at mag-isip-isip, bakit ganun? Ba't nangyari sa kanya, sa akin hindi? Diba? Kailangan lang ho nating intindihin that there is a purpose at dahilan sa mga bagay-bagay na hindi nangyayari ho sa atin or yung change na sinasabi ho sa buhay natin. Diba? Mag-umpisa daw ho tayo sa salitang pasensya. So sa Tagalog ho nung binasa natin kanina sa 2 Pedro, mga minamahal, sabi ho ng Diyos, huwag ninyong kakalimutan na sa Panginoon ang isang araw ay tulad ng 1,000 taon. At ang 1,000 taon ay tulad ng isang araw lamang. Ganong kabilis sa Panginoon po yun. Ang Panginoon po ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako gaya ng inaakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang mga pangakong iyon alang-alang sa inyo. Okay? Ipasa Diyos nating lahat. Tama yung sinabi nung nakakwentuhan ko si Sir Nick Atienza at si Tita Norma Atienza na negosyante rin po yung mga yan, pero simpleng buhay lang. Pinapasa Diyos nila yung kanilang mga plano sa buhay. Totoo po yun. Nakakwentuhan ko siya. Even si Daddy Rick Lubaton and Mami Evelyn Lubaton. Patience. Pasa Diyos mo. Oh, Lord,
Tulungan mo po ako rito. Panginoon Diyos, tulungan mo po ako rito sa tinatahak po naming negosyo, landas, or buhay. Samahan niyo po kami. Ganun po yun, di ba? Ibinibigay po namin ang lahat ng papuri sa iyo. Please, maawa po kayo sa amin. Ito po ay para sa aming buhay, para sa aming pamilya, at ganoon din makatulong ho, makapagkawang gawa sa kapwa. Those are the things that we need to say to the Lord, no? Oo. Isama natin ang Panginoon sa negosyo natin, sa mga gawain natin, sa profesyon po natin, sa buhay. Alright? Amen ba yun? Ulitin natin. Good morning! Hindi good morning, ah! Amen! Kaya tigilan na natin yung mainggit tayo sa kapwa kung anong meron sila. Like si Tessa Gonzalez, huwag tayo mainggit. Kung meron siyang Magnificat Rejuvenate Wellness Center or malaki ang bahay niya na parang building. Di ba, Darlene, no? Oo, di ba? Huwag nating ikainggit yun. Yun yung biyaya at pinaghirapan niya na bigyan ng Diyos sa kanya. Ang maganda naman dun ay isinishare niya. Di ba, Ninang Tessa, Merry Christmas? Ang aking tita Lilia Castro na maraming negosyo, maraming properties, hindi siya dapat kainggitan. Dapat ay tularan at gawin nating inspirasyon sa buhay po natin sila. Di ba? Ang sarap kayo ng ganun, no? At darating ang biyaya po para sa atin. Pag dumating, huwag niyong kakalimutan kasi magpasalamat sa Diyos. Pag dumarating ang biyaya sa inyo, you should always thank the Lord above sa mga blessing na yan, maliit o malaki. Tayo kasi minsan nabigyan ka lang ng, di ba, ng oportunidad at naging successful ka, nakakalimot ka. Feeling mo, galing-galing mo. Feeling mo, nagsosolo ka. Parang ano ba, di ba? Lumalaki yung ulo natin. Parang yung isang fast food chain, malaki ulo sa katawan. O sige, eto na po tayo mga kaibigan. Maraming salamat. God is good all the time and all the time God is good. Papuri sa Diyos sa araw na ito ng Webes.